Tayo ka sa mabuti ng panginibagang kapatid. Huwag mong panghinaan ano man pinagdadaanan natin. Hallelujah. Dapat ang ating Panginoon. Hallelujah. Walang nagkataon sa atin. Hallelujah. It's all by the grace of God. Awitin natin kapatid ang mga sa mga siya. It was tested and was tried. He suffered for the gospel, but God was on his side. And at the end of his road, he had a testimony. He said, I have finished my course. A crown of baseball. Is everybody? There was a man made fall. He was tested and was tried. He suffered for the gospel, but God was on his side. And at the end of his song, he had a testimony. He said, I have finished my course. A crowd waits for me. Let's worship the Lord. I have fought a good fight. I have kept the faith. I chose the first time, but made it by His grace. The battle was over. I have run the race. I have fought that good fight. I have kept the faith. Looking back to all I hate, there's battles along the way. Persecution, pain and tears, I struggle day by day. But through it all, hallelujah, let's worship the Lord. Oh, worship the Lord. And when my life is over, but that's the man will be. Let's worship the Lord. I have fought a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace.
Salamat, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng bagay na pinagdaraanan sa mundong ito. It's all by your grace, Father. It's all by your grace. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Unay, Lord, ito na lang aming kagalakan na kami merong mabuting pag-iimbaka. Hallelujah. Lord, ikaw rin naman ay nag-suffer, Lord, para sa kabutihan namin. Kaya Lord, naunawa namin yung paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Para sa katagumpay ng bawat isa sa amin. And we believe that we are more than conqueror. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pinagtagumpay mo na ang lahat, Lord. Lord, sa lahat ng ito, ibiyaya mo lang sa bawat araw ng aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Lord, sa kagalingan na sa aming mga karamdaman. Lord, sa pagbibigay mo ng pagpapala sa bawat araw ng aming mga buhay. Dahil, Lord, ang bawat magkakapatid, ang aming naman na pastor, Lord, ang mga deacons and trustees, Lord. Lord, kami yung binabalot ng yung pag-ibig, hallelujah. Kaya nararamdaman ka namin, ikaw ay buhay sa bawat isa, Lord, hallelujah. Kaya isa pa, Lord, hallelujah. Kaya po siya maupurihan sa lahat ng bagay. Isa pa, Lord, hingin kami, Lord, ng pagpapala mo ni Lord. Kung magkakaroon ng kalakasan sa amin. I believe, Lord, meron dito mga nahihirapan sa bawat araw ng aming buhay. Pero, Lord, hallelujah. You are watching our reaction, Lord, hallelujah. So be it, Lord, kung para ito sa aming kalakasan, Lord, at para sa iyong kapurihan, so be it, Lord, hallelujah. Para sa iyong kapurihan, mamisa pa, Lord, kayo po siyang malayang mausap sa gabing ito ng panalangin. Yan ang Lord ang labi ng aming mahal sa gabing ito. At siyang gamitin yung daloy ng pumapala. Isang pagmulyama, kayo po siyang mapaparehang pasalamatan sa lahat ng bagay, sa matamis na pangarap na ayon pang Kristo namin. Amen, amen. Isang palakpakan pa ng mga kapatid. Amen, praise God. At maraming makabubuhan sa mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At isang pagkalang gabi po sa bawat sa mga kapatid, sa kabati, sa pagpangyaring pangalan ng Kristo sa bawat sa and say, all is well. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. At tayo pinaraan ka mga kapatid sa nice pagkatid na gamitin testimony. Shalom sa magandang gabi sa lahat. At magulan na gabi. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Pero una-una gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mga prayers. I remember nung last time na tumayo ako dito at nag-share ako ng burdens. By the time na umupo po ako dyan sa upuan, naramdaman ko yung kagaanan ng time na yun. So, parang may dark cloud na umalis sa akin nung time na yun. So, after that day, talagang napansin ko na mas naging magaan, mas naging payapa yung buhay ko pagkatapos na mailay ko sa paano ng Panginoon lahat ng mga alalahanin ko. So, alam ko mga kapatid, prayers niyo po yun. So, sabi ko nga, hindi ako nahihiya na mag-share dito, hindi ako nag-aalangan kasi alam ko na I'm not, parang, this battle is, not just, hindi lang ako yung may dala ng battle na to, kasama ko kayo sa mga pagsubok or sa mga battle na pinagdadaanan. So, maraming salamat po sa prayer ng bawat isa. And at the same time, gusto ko niyo magpasalamat kay Lord sa kagalingan. Last week po talagang ginupulo ako ng karamdaman. Sa totoo lang parang nagkapalitan na kami ni Brother Edson. Parang siya may sakit, ako okay ako. Tapos by next week ako naman yung may sakit, siya naman yung okay. So talagang it's really a struggle. Pero nandun po yung pag-comfort ni Lord. Nandun yung kagalingan na patuloy na ibinibigay sa amin. Last week, bukod sa physical weakness, talagang dumadin ako sa parang I'm down spiritually. Dumating ako sa point na parang sabi ko napakabigat ng balikat ko.
Sabi ko, parang napakabigat ng burdens ko, ganyan. Being working mom, mahirap po talaga. Siguro makakarinig sa akin yung mga nagtatrabaho. It's not our own choice lang na gusto lang namin na magtrabaho. Kumbaga, ideally, gusto rin naman talaga namin na maging full-time mom, full-time wife, ganyan. Pero sometimes we're bound by circumstances. Iba-iba tayo ng responsibility sa buhay. Iba-iba tayo ng obligasyon. So, kumbaga, this is not to judge na ito yung choice ng isang pamilya, ito yung choice ng isang pamilya. At the end of the day, it's a matter of how we serve the Lord, kung ano man yung kalalagayan na meron tayo. So, pero sa totoo lang, mahirap po talaga mga kapatid. Kasi nga, lalo na kapag nasa career world ka talaga na, alam mo yung pag oras ng trabaho, you need to deliver the expectation sa'yo kasi you're being paid regardless how you feel, regardless what you're going through. May tulog ka man, wala ka man tulog, masama may pakiramdam mo, may problema ka man sa pamilya, pero you need to show up every day. At the same time, you also need to manage the house. You need to address the needs of your husband, lalo na kapag nasa ministry, yung asawa mo. So, sabi ko, Lord, saan ko ipoposition yung sarili ko? Sabi ko, parang, ang bigat, nandyan pa yung mga finances, mga financial obligations, sabi ko ganyan. So talagang dumating ako sa point na talagang I'm so burdened kasi nabigatan talaga ako. Kaya siguro yun yung reason bakit pati yung health ko is nag-suffer din. Pero yun, I thank the Lord kasi yung word din po ng Panginoon, yun din yung nagko-comfort sa atin, yun yung nagbibigay ng kalakasan. I can see na dinadala ko ni Lord sa ganitong sitwasyon kasi gusto niya na higit ako maging malapit sa Kanya. I thank the Lord sa aking trabaho, hindi lang po dahil nakakasupport siya financially, kundi nakikita ko din kung paano ako minomold ni Lord sa trabaho na to. Hindi siya madali kasi may times na parang yung manager ko, nakakaano ko siya, nakaka-clash ko siya, gano'n. So, alam mo yun, sa mga ganun pagkakataon, dun ko nakikita na it's just about the finances eh. Kumbaga, nakikita ko kung paano din ako binabago ni Lord sa pamamagitan ng mga tao na yun sa paligid ko na the Lord is teaching me how to be humble, the Lord is teaching me na mas maging mapagpasensya, mas maging mapag-unawa, and I know that this is His way na, alam mo yun, imold ako into perfection. Kasi alam ko naman sa sarili ko na marami akong pagkukulang, marami pa akong dapat mabago, pero I can see the hand of the Lord na He's really working on me. He's changing me from glory to glory every day. Na kahit ako mismo, nagugulat na lang din ako sa sarili ko na alam ko, ganito yung gali ko, ganyan. Pero, alam mo yun, it's not by my own strength. Pero alam ko na kamay ng Panginoon yun. So, maraming bagay akong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Pero, itong recently lang talagang I thank the Lord na sa kabila ng kapagmuran araw-araw, sa kabila ng mga responsibilidad every day, I can see na He is sustaining us with strength. Ito yung season ng Christian journey ko na talagang mas naging mapagluhod ako. Na alam mo yun, pag may pangangailangan ka, pag stress ka, pag nababagabag ka, talagang luhod talaga. Tapos iyak ako sa Panginoon and alam mo yun, hindi ako pinibig ni Lord kasi talaga, He is so faithful and true. Kino-comfort talaga niya ako. And ginagamit din niya yung mga kapatid, mga tao sa paligid natin para manatili ako sa presensya ni Lord. Yung, alam mo yung mga simple sharing, simple fellowship, simple encouragement. Napakalaking kalakasan po yun for me na magpatuloy sa araw-araw. So, I just really want to thank the Lord sa kung paano po siya kumikilos, hindi lang sa aming pamilya, kundi ako din mismo bilang isang individual, bilang isang sister, bilang isang anak niya. So, I'm just so thankful na nasa ganitong sitwasyon ako. Siguro I can say that it's blessing in disguise. It's not pleasant. Hindi siya madali. Pero, yung kamay ng Panginoon, laging nandiyan na hindi kami pinagkukulang sa lahat ng
Pero, so, yun ang nag-declare. Sa mga people natin.
to be more like you. I'll pay the price just to be more like you. I'll pay the price. Lord, please come and take control. I feel the pull. Malimang pagpapalan ng Panginoon. Hallelujah. Nagalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob sa amin. Ang aming puso, ang aming kaluluwa ay nagagalak na maranasan ka, makapiling ka, na maibalik sa iyo ang lahat ng pasalamat, Panginoon, pagluwalhati. Taos puso po kaming kumikilala sa iyong pagkapanginoon sa amin. Ikaw na hari ng aming buhay, ikaw na Diyos ng aming mga buhay, ng aming pamilya, ng aming iglesia. Lord, tunay
isang kagalakan sa amin na mapasa yung presensya mo, Diyos. Maranasan namin ang iyong banal na pag-ibig. Higit sa lahat, Lord, ay makapakinig sa iyong mga salita. Lord, kung ano po aming mga pagkukulang, ano po mga bagay na aming nagawa sa iyong harapan, mga kakulangan namin, Panginoon, katigasan ng aming puso, maging kalabisan ng aming mga gawa na hindi nakarapat-dapat, O Diyos. Lahat ng ito, Ama, sa gabing ito ay nalalaman ninyo. Nawa, Panginoon, sumaamin ang iyong biyaya at habag at patawarin mo kami. Lord, patawarin niyo po ang gawa ng bawat isa, lahat ng aming mga kalikuan, Panginoon. Pakalinisin niyo po, Lord. At tunay, Ama, na sa gabing ito, lubos naming maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kapahayagan, Panginoon, para sa iyong mga anak. Kayo, Panginoon, ang mag-take control ng lahat ng bagay. Sino pong nangihina sa oras na ito, nakikilala niyo siya, palakasin niyo siya sa gabing ito, Panginoon. Bigyan niyo siya ng sapat na kalakasan upang makapakinig. Lord, nawa mas mangibabaw ang gutom at uhaw ng aming kaluluwa na nag-expect ng iyong pagpapalag spiritual, Panginoon, sa gabing ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa lahat ng kanyang mga pangailangan, lalo sa spiritual na kalalagayan, Panginoon. Lord, we expect na pag natapos ang gawain ito, kami nakapakinig, kami nakapanalangin. Nag-expect kami, Lord, na meron kang inayos, meron kang nilinis, meron kang binago, Panginoon. Meron kang binabago from glory to glory, Panginoon, sa gabing ito. Kaya Lord, salamat ng marami dahil tunay kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Lahat pong ito, Ama, ay aming pong binabalik ng may kapulihan sa iyong pangalan sa aming Panginoong Jesus Kristo lamang. Amen. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Yung palakpak na may buhay. Hallelujah. At kalakasan para sa Panginoon. Sa pong magandang gabi. Sa pangalan ng Panginoong Diyos. At kagalakan na tayo po magsama-sama ngayong gabi sa gabi ng panalangin. Gusto kong samantalahin yung pagkakatayo buksan ang banal na Biblia. I'll read from Mark chapter 1, 1:35 to 39. And sunod po natin John chapter 5 verse 19. So sa Mark chapter 1 verses 35 to 39 it says, "And in the morning, rising up," ito yung para sa mga morning person. Sila yung mga maagang gumising, no? "And in the morning, rising up a great while before day." When you say rising up a great while, ibig sabihin, umaga na siya pero madilim pa. Okay? He went out. Jesus went out. Lumabas daw siya, departed, lumayo, into a solitary place, and there prayed. So it's a prayer meeting, mga kapatid. And what happened here, verse 36, Simon and they that were with him followed after him. Sinundan siya, hindi para sundan siyang manalangin, kundi sinundan siya para hanapin siya. Kasi bigla siyang nawala, mga kapatid. Verse 37, nakita mo dito, "And when they had found him," natagpuan nila siya dun sa lugar na yon, solitary place, they said unto him, "All men seek for thee." Lahat naghahanap sa'yo. Sana meron dito naghahanap din sa Panginoon. "All men seek for thee." Now, here's what Jesus said. He said unto them, "Let us go." Ang sagot niya, sa pagkakasabi na may mga naghahanap sa kanya, "Let us go into the next towns, that I may preach there also." Ang next town nito is the Galilee. "For therefore came I forth." Yan ang dahilan ba't ako pumarito? Upang mangaral. "And he preached in their synagogues," 39, "throughout all Galilee, and cast out devils.
kung meron mo nakasuyod ng buong Galilea, kasi all throughout Galilee, si Jesus yun. Kaya nga siya, he is a man, no? From Galilee. Pero hindi lang kasi yun eh. Galilee is where the ministry of Jesus Christ began. Yung mga major disciples niya, no? Matthew, Mark, Luke, John, tinawag niya sa Galilee. So very notable ang Galilee sa ministry niya. Actually, Galilee is a center of miracles. Diyan siya lumakad sa tubig. Diyan siya nagpakalma ng bagyo. Diyan siya nagpakain ng marami, ng libo. Diyan siya nagpagaling ng may sakit. Diyan siya nag-cast out ng devils. So Galilee is a very notable place for Jesus Christ. And even after resurrection, pumunta rin siya sa Galilee. Now, let's go to John chapter 5, verse 19. John 5, verse 19, bago tayo makaupo. The Son can do nothing of Himself, but what He seeth the Father do. Lahat ng gagawin niya, it has to be revealed by the Father. For what things soever He does, there also does the Son likewise. So wala siyang sariling gagawin, kalooban, kundi malibang ipakita sa kanya ng Ama. May the Lord bless His word, maaari tayo makaupo. Praise the Lord for His mercy and grace, especially for me coming back, lalo na po sa mga pagkakataon na ganito, na tunay in the fast-paced life na meron tayo, napakadami nating kabisihan, pero hindi mawawala sa atin ang ganitong gawain sapagkat marami na nagsabi dito sa pulpito na ito ang kagalakan natin. Shall we say amen? Masaya ba tayo ngayong gabi? Kagalakan ba natin ang napasa bahay ng Panginoon? Amen! It's a privilege that we have here, a place, mga kapatid, na talagang pinagdadausan ng ating gawain. Continue praying for me as we continue the ministry there in Moriones. I'm also praying na magkaroon din po kami ng prayer meeting doon. We're setting it up by God's grace. Nagpaplano po kami, nag-uusap-usap po kami. Also help me pray na pati yung nahukay po sa gilid ng church is matakpan na rin. Actually, may mga kapatiran po sa Moriones, nakikita ko ang kanilang concern at kanilang somehow they're very vocal to help na magawa ng paraan yun, mga kapatid. And the rest will be left sa paano ng Panginoon, kung anong plano ng Panginoon. Basta nagtitiwala kami na ang pag-iingat ng Diyos ay nasa atin, mga kapatid. Hallelujah. So maraming salamat po sa lahat ng suporta, mga kapatid, na inyo pong binibigay sa inyong munting lingkod, from our pastor to the ministers, even to the musicians. Maraming salamat po. So, sa Diyos mong kapurihan, sa gabi ito, dito tayo nilid ni Lord. In every preaching, there's what we call burden sa isang mga ngaral. At siguro binigay ito ni Lord dahil meron kailangan makarinig nito, mga kapatid. This is more of Jesus Christ, I tell you. And later on, we'll talk about His bride. Now, dito sa John chapter 5 verse 19, handa na po bang makinig lahat? Handa na po bang makinig? Okay. So, sandali lang po ito dahil siguro wala man 45 minutes, mga kapatid. So dito, God, by God's, this God's word na binasa natin, you will see that Jesus did not act independently, no? Meron siyang sinusundang kapahayagan, mga kapatid. Jesus never did anything until it was first showed Him by the Father. So, napansin ko dito, mga kapatid, bago yung mga monumental miracles or decisions or blessings sa buhay ng ating Panginoon while He was on earth, lagi siyang may prayer sa simula. And it's very important. Prayer is not a secondary, it's primary of our lives. Hindi niya ugali na mag-pray in between. Why? Because sabi nga ng John 5:19, kailangan meron siyang gawing isang bagay, He needs to connect first with the Father. Amen? Si Jesus, nag-pray muna bago gumawa ng isang bagay na talagang notable or I could say monumental.
bago siya makalakad sa tubig, just so you know, on that very night, nagpipray siya dun sa bundok. Just so you know, hindi siya basta lang lumakad sa tubig. Matthew 14:23, when he had sent the multitudes away. Kung hindi siya umaga nagpipray, ito umaga, madilim pa, karaniwan, gabi naman siya nagpipray. Katulad nito, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. The prayer that I'm talking about is when he is praying alone. And it's very important in Christian lives. It's very important that we have a praying habit or a praying routine or a praying desire with God. Sapagkat bago pa natin gawin ang mga bagay-bagay, we need to really pray. Now, siguro, gusto ko lang i-emphasize dito that when Jesus prayed that night, hindi lang siya lumakad sa tubig. Pinahinto or pinakalma pa niya ang bagyo. Kung sino man may mga bagyo sa buhay. Mga kapatid, now, listen to this. Jesus prayed alone, sought the Father first, and did a miracle. No? Si Jesus Christ din, bago siya mag-select ng mga disciples niya, He is on prayer. Hindi siya basta-basta nag-select. Luke 6:12, and it came to pass in those days that He went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, no, nung unang umaga niya, doon niya tinawag isa-isa ang kanyang 12 disipulo. Kahit isa dyan, Judas. So si Jesus, nag-pray muna yan bago ang mga bagay-bagay. Even in Gethsemane, bago pa siya arestuhin, bago pa siya ipako sa krus, nabanggit niya muna, Father, not my will, but thy will be done. Now this is very important. Malinaw na si Jesus have a solitary time with the Father. No? Very early in the morning, even while it's still dark, and even in the evening, and even all night. I just want to emphasize that tonight because this is prayer meeting. Baka nakakalimot tayo. In fact, wala akong makita sa Bible na bigla siyang na-burnout, bigla siyang na-stress, bigla siyang, let's say, nawala sa, nagipit. And then in between the day, bigla siyang nag-solitary prayer. No. Laging may prayer in the morning and laging may prayer at night. Kung meron man siyang in the moment or all of the sudden prayer, it is when there are circumstances happen. Let's say Lazarus died. Nag-pray siya dyan. In public, para hindi solitary. Right? Nung maraming nagutom, nag-pray siya for the 5 loaves and 2 fishes. The God of extras. Nag-pray siya in public, pero hindi solitary prayer. Okay? And on the cross, yes, He is on the cross, pero He prayed, at naririnig yun ng mga Romano. Pero meron siyang solitary prayer na siya lang at ang Ama ang nagkakatagpo. Meron siya lang mag-isa. It's always be in the morning and in the evening. Now, what is my point? Because I want to really point out what Brother Branham is saying in Pergamean church age. Notice, dito the harmony of the Father and the Son. Because this is very important. Notice the harmony, the word harmony. Pwede mo bang sabihin harmony? Kasi madali kasing mag-claim that we are the church of God, but we have this harmony. According to the prophet, the harmony of the Father and Son, note this one, Jesus never did anything until it was first shown Him by the Father. John 5:19. Tingnan niyo yung kasunod. This harmony is now to exist between the groom and his bride. There is an extension. There is an extended harmony of what was happened 2,000 years ago. Now, yung harmony na yon is nangyayari dapat ngayon. Hindi dapat siya naputol. Okay? Kung paano yung harmony ng Ama at nung anak, sabi niya, is kailangan nag-i-exist sa Angeles Church. Dapat nag-i-exist sa mga iglesia sa uling panahon. Because harmony means a state of agreement. There's a sense of balance or peace among different parts or people
when things fit together well, it creates a pleasing whole. Maganda ang kabuuan. May pagkakasundo, may pakikibagay sa isa't isa, sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, sa mapayapang relasyon. Makikita mo ang isang totoong unity, may harmony. At ang totoong iglesia, may harmony. At ang harmony na yun, magsisimula yan sa iyo at sa Panginoong Jesus Cristo. Amen. There's a harmony of the Father and the Son. Nagpapasakop yung laman sa Espiritu. Now, walang dalawang Diyos dyan. Mga kapatid, there are two attributes in harmony. Dahil ang Espiritu ng Diyos, God is a Spirit, at pero kailangan niya mag-manifest in flesh para matupad ang redemption for you to be redeemed. So kailangan mag-harmonize yung dalawa. Mga kapatid, that's why the title of this one, kasi si Jesus, ang kanyang pag-surrender o kaya ang kanyang pagsuko sa Panginoon, sa Ama, ay kaya niyang isuko ang kanyang sarili for this harmony hanggang kamatayan. At kailangan hanggang dulo. It should be existing between the groom and the bride. He shows her His word of life. Sila yung mga nakareceive ng mensahe sa huling panahon. Hallelujah. So this is the divine harmony of the hour. There was a divine harmony 2,000 years ago between Jesus and the Father. Pero sa huling panahon, napakadaling mag-claim na ikaw ay bride of Christ. Pero may harmony ka ba with the Lord? Shall we say amen? Kailangan natin itong maramdaman. Kailangan natin itong makita, mga kapatid. Because ang pangako dyan, she never doubts it. Hindi niya daw, ang harmony na to, hindi niya daw pagdududahan ang mensahe. Hello? At dahil sa nangyayari yan, therefore nothing can harm her, not even death. Tingnan mo, hindi kahit kamatayan, mga kapatid, hindi, amen, let's say, maaagaw o kaya mapupunta ang nobya doon sa pagkapahama o pagkahiwalay sa Panginoon. Kaya ngayon, gayon na lamang si Jesus, isinuko niya ang kanyang sarili when He was in Gethsemane. He's very confident. He has this confidence na kahit saktan siya, kahit na patungan siya ng koronang tinig, kahit na ang reputasyon niya ay masira, bumubo ang kanyang dugo, He fought a good fight. Amen? Dahil meron silang harmonya at ang pagkakaisa, pagkakaugnay ng Ama, alam niya, babangon siya ulit. Sabi sa amen. And the same as the bride. Kapag ganun, kapag ang harmony na yon nagpatuloy hanggang sa oras na ito sa buhay mo, kung itutuloy mo yung naumpisa ang harmony na yon between the Father and the Son, and you are the bride and Christ, hallelujah! Then the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So hindi ka maiiwalay sa Panginoon. Nothing can harm you, not even death. Hindi niyo ba nahalata nung nabuhay na maguli si Jesus Christ? Christ risen on the third day. Shall we say amen? Tama? Basahin mo John chapter 20 verse 1. Ang sabi ng John chapter 20 verse 1, the first day of the week, cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark. O, pansinin nyo to, mga kapatid. Unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Ang ibig sabihin yan, nabuhay na si Jesus Christ na maguli. Tama ba? Kasi yung John 20 verse 1. Kasi yung bato daw, naialis na. Nung pumasok dyan si Mary, wala na yung Panginoon. Nagbago na siya muli. Pansinin niyo yun, mga kapatid. Jesus rose on the very same time that He normally does His devotion with the Father. Tama ba? Nung mga umaga na lagi siya nagdi-devotion with a solitary moment with the Father. It's the same morning. Sinabi sa atin yung same time or yung time, a morning, place, solitary place.
Sinabi sa atin, mga kapatid, na si Jesus nagde-devotion. So, makikita mo yung devotion ni Jesus Christ connected sa resurrection niya. Hello? Makikita mo yung devotion ni Jesus, in the morning, tulog ang lahat. Nabuhay na muli si Jesus, tulog ang lahat. Wala pang araw, wala pang shadow. Ang meron lang morning star. Mga kapatid, yet the tomb was opened. And mga kapatid, all the citizens, halos lahat ng citizens tulog pa. Kasi gabi pa. Halos madilim pa yung umaga. Pero ang sinasabi ko, ganun yung mga panahon na si Jesus lalabas, makikipagniig sa Ama para hingin kung ano ang nais ng Ama, kalooban ng Ama, upang makuha niya kung ano ang dapat na gawin sa araw na yon. So this is the secret of harmony. What is the secret of harmony? The secret of harmony is this: there's no two separate wills. W-I-L-L-S. Wala pong dalawang kalooban kapag pinag-usapan ng harmony. Pag pinag-usapan ng harmony, isa lang ang kalooban, nagmamanifest sa dalawa at marami. Tama ba? Kahit sa mag-asawa yan, kapag ang dalawa ay may pare-parehong kalooban, hindi yan magkakasundo mag-asawa. Kaya siguro kayo nag-aaway, kaya siguro hindi kayo magkasundo kasi kaninong kalooban ang susundin niyo? Well, sundin niyo ang kalooban ng Diyos. Amen? So yun ang pinakamainam, yung devotion na yan, mga kapatid. Sa lang, yung pagkabuhay na maguli ni Jesus, think of it, wala naman siyang inistorbo. He disturbs no one. Siguro kaya tayo mag-devotion sa mga morning person, kasi hindi ako morning person eh. Lalo pag graveyard shift, napakahirap gumising ng maaga kasi nagkatrabaho pa pa. Kumbaga hindi yun ang aking oras, pero ang thoughts dito is magkaroon ka ng priority for the Lord. Yun ang thoughts dito, mga kapatid. When you have a harmony in the Lord, hallelujah, unahin mo ang Panginoon sa araw na yun. This devotion is not disturbing anyone. Kapag nagdi-devotion tayo, kapag gusto natin, tingnan mo, hindi ko naman sa sinasabi ko na nag-depart si Jesus kasi ayaw niyang marinig yung hilik ni Pedro. Diba? Sabi, parang gusto natin umalis. Ang hirap sa bahay, napakaraming distraction. Sabi sa amen. Ang hirap. Napakahirap mag-devotion na ang daming distraction. Because Satan hates this harmony. Tama ba? Harmony, tingnan mo yung harmony sa Eden, sabi ng prophet, sinira niya. He broke that harmony and destroyed that harmony. Sabi ng prophet, pag pinag-aralan natin to, sabi niya, he put lust on a man para magtaksil siya sa asawa niya, para masira yung marriage. Because he doesn't want that harmony in the marriage. Sabi niya, alam mo, kapag wala masyadong ginagawa ang kaaway, sabi ng prophet, magiging masaya sila for 50, 60 years. Pero pag kumino siya si Satan, lagyan ng lust yung lalaki. O kaya yung babae, lagyan ng attitude, tingnan mo, mag-aaway. So there's something about for us to pray about. Sabi sa amen. Kasi kung hindi natin yan pagbabantayan, Satan will destroy the harmony in the marriage. Satan will destroy the harmony in the family. I'm giving you something to pray tonight. At maaaring na-disturb niya na yan. Maaaring nasira niya na yan. Harmony in the church, sisirain niya yan. He will do his best. Our nation is so disturbed. Meron na ba kayo nakita magandang balita lately? Walang harmony. Di ba? Hindi na nagkakasundo ang minorya. At kung sino pa yung mga departamento ng ating bansa, napakagulo. Pero ang sinasabi ko, yes, maging magulo na lahat, pero wag lang kayo ni Kristo. Ayusin mo yung pamumuhay, ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Because yan, yung devotion mo na yan, will lead you to your resurrection. Amen. That is our center. That is our things to be prioritized. Kasi si Satan parang ahas yan. Hello, listen to me. I will talk to you. Si Satan parang ahas yan, manunuklaw yan. Sabi ng prophet, be careful. Sabi niya, kahit itayin ko dyan, deadly bite. Merong deadly bite na parang yung kagat daw yung ginagat daw si Pablo ng isang deadly bite, isang viper. Pero alam naman natin hindi na paano si Pablo, tama? Pero ganoon mga kapatid, merong venom si Satan. Think of it. Meron isang kwento na kapag daw
nung tinuklaw daw siya, o kaya naagad daw siya ng ahas, may dalawang bagay na tumakbo sa isip niya. Una, he will fight back to the snake. Pangalawa, he will remove the venom. The very thing here is, ano ang unahin niya? Kasi marami, he will fight back to the snake. Pero fighting back to the snake will not remove the venom. Hello? Tama ba? Fighting back to someone hurt you will not remove the venom. You have to do something to remove the venom inside. Ang mahirap sa atin, ang tagal natin sa church, but we don't recognize the blood. Sabi ng bro, the blood has the capability to fight against venom. Alam niyo ba na ang lamb's blood is meron siyang built-in. Kahit makagat daw ng makamandag na ahas ang tupa, hindi daw siya maaano. Kasi yung dugo daw niya naturally fights venom. Now, this church, I believe with all my heart, nandito ang dugo ng Lamb. Nandito ang dugo ni Kristo. Kapatid, pag pumupunta ka dito, kapatid, magpagamot ka sa Panginoong Jesus. Kasi ito yung panahon na kung sakali mang merong mabigat sa buhay mo, nawa mapagaling niya ng Panginoon. Ang dugo niya kayang pagalingin kahit ano. Lalo na ang kagat ng kaaway sa buhay mo. Huwag kang lalabas dito. Kung meron man dito may kagat, tanggapin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus ang kagalingan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Huwag kang aalis dito. Ang hirap na worship ka, may venom ka sa loob. May venom ka against someone, against your loved ones, against anyone. Pero sana, ibalik mo ang harmony mo sa Panginoon. Kailangan mo ang dugo ng Panginoon. Sapagkat this is the harmony between the groom and the bride now. Nung nabuksan ang seals, they sang a new song. Because the first songs that was sung before sa mga, let's say, reformers ay Amazing Grace. Walang masama doon, awitin pa rin natin yan. Nung dumating ang Pentecostal, they sang, the power is in God. The power is in Christ. The gifts are there. They can really feel the power. Pero nung nabuksan ang seals sa huling panahon, well, they sing about the Lamb and the bride. Because ang laman ng seals ay ang Lamb and the bride. I know I am the bride that you're returning for. So it's more about our relationship with the Lord, about our harmony with the Lord. Walang masamang umawit ng mga bagong kanta, lalo patungkol ito sa iyo at sa Panginoon. Because we are trying to emphasize, mga kapatid, the power of the blood of the Lamb. So say amen. Kaya maaga pa lang, amen, tumakbo na tayo sa Panginoon. Kung halimbawa, mga morning person tayo, alam ko mahirap ito gawin minsan, napakahirap bumangon. But it's your devotion, it's your relationship with the Lord. Psalm 63 verse 1, O God, Thou art my God, early will I seek Thee, my soul thirsty for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Ang hirap na walang tubig. Sabi lang sa Deca Face, walang tubig. Napaka-dry. Madaling bumaho ang mga bagay-bagay. Pero, ganito yung longing ni David para sa Diyos. Starting of the day, he's longing for the Lord. Maaga pa lang. Pagdating ng gabi, in the book of Isaiah, when my soul have I desired thee in the night. Isaiah 26 verse 9. Yeah, with my spirit within me, I will seek thee early. So seeking God early shows eagerness and we can show priority sa ating mga buhay. Alam mo, may mga gabi, umamin man tayo o hindi, nalalapit tayo sa Panginoon, pagod na pagod na pagod na pagod. Hindi ako sasayaw, huwag kayong mag-alala. Madaming umiti, marami nakapanood. Diba? May gano'n, pagod na pagod na pagod, biglang sumayaw. Totoo lang, isang gabi yan na lalapit ka sa Panginoon, wala ka nang masabi sa Panginoon, hindi kapaguran mo. Meron ba nakaka-relate? Hello? Hindi lang pagod ka sa trabaho, pagod ka pa sa kasama mo. Hindi ba gano'n? I can remember Psalm chapter 6 verse 6. I am weary with my groaning. All the night make I my bed to swim.
I water my couch with my tears. This is an honestly expressing exhaustion. Sabi mo nga exhaustion. Okay, huwag tayo masyadong lumayo sa topic. Alam mo, hindi mo sa mga meaning ngayong gabi, pagod ka. Exhausted ka. Kasi gusto mong i-balance yung mga bagay-bagay. Gusto mong so tired from trials, from challenges, from work. Pero magpasalamat ka ngayong gabi because you still have the soul that can still turn to God. It's a plus to you. Hindi lahat meron yan. Minsan they will turn to the social media. But you turn to God. Lord, pagod ako sa mga preparation. Lord, pagod ako sa mga declaration, sa mga shifts, sa mga lahat ng pwede mong paguran. You know, turning to God, kasi ang mundong ginagalawan natin, mga kapatid, lagi itong may tug of war. Sabi mo nga, tug of war. I only have a few minutes. Pakiano na kayo. Tug of war. Nung diniscuss si Brother Branham the contest, meron na nakapagbasa niyan. Sabi niya, the contest is a test of strength. Pero ang kanyang illustration doon is mga Indian na may apoy sa gitna, tas may tali, tas maraming Indian dito, may maraming Indian dito. Maghahatakan daw dyan, sabi niya, tug of war. Ang mas malakas humata, siya yung mananalo, at yung mahihina, siya yung mapupunta sa apoy. Masusunog. That's tug of war. At talagang pag may natalo, sa umpisa daw talagang bakbakan daw talaga eh. Parang walang mananalo, parang ayaw magpatalo, pero it's a test of strength. It's a test of strength. At sino man yung maunang maubusan ng strength, siya yung mabiburn out. Kaya ang dami sa church burn out. Sometimes, nakikita mo yung demand ng buhay. Diba? Ang daming demand. Araw-araw, parang lagi tayo nagmamadali to meet all the demands of this life, of the people surround us. Napansin nyo ba, 8 hours ka na nagtrabaho, parang hihingi pa ng 30 minutes to 1 hour na extension. Parang hindi pa rin sapat yung 8 hours na trabaho. Siguro napansin nyo. Ganun ang ginagawa ng kaaway. May mga demands. Well, hindi ko sinasabing kaaway natin ang pamilya natin, pero you will see, ang pamilya natin may demands. Ang mga anak natin may demands. Ang kalusugan natin may demands. Minsan ang katawan natin nagreklamo na yan, kailan ka ba magpapahinga? It's demanding something. Kailan ka ba magbabakasyon? Next topic, please. Lorenzo, nagbakasyon ka sa Abu Dhabi. That's what you know, pero hindi. Nagtrabaho din kami doon. 4 hours work, 4 hours activities. But still, we work. Ang totoong bakasyon sa akin, detach ako sa lahat. Kung nasa tabing dagat ka, tapos may laptop ka, no, you're not in vacation. When you work hard, then you rest hard. Dapat gano'n eh. Diba? May work-life balance, diba? Nakahabol natin ng mga responsibilidad, nakakalimutan na natin magpahinga. Yung mga nasa ministry, nasa trabaho, nasa leadership, kapag minsan hindi natin ma-achieve yung mga gusto natin, ang mangyayari, honestly speaking, wala pong exempted na anxiety ka. Nadidepress ka. Na-stress ka. Si Elijah, nadidepress yan. Lahat tayo, mga tao, mga kapatid. Despite sa best effort natin minsan, pagod ka pa rin. Empty ka pa rin. It's like you are serving out of emptiness. Meron ba nyan dito? Kinakausap ka ba ni Lord ngayong gabi? You're serving out of exhaustion because you're trying to find balance between everything. Kapag dinefine ko yung balance, listen, ang definition ng balance to everything is merong measured distribution of time, energy, attention. Okay? Time, energy, attention. Sinisiguro mo lang, ganito lang yan, na walang area ng buhay mo na makakapag-overpower. Walang area ng buhay mo na napapabayaan. Merong ganyan dito, for sure. Gusto mo mabalanse lahat. Nagagampanan mo lahat. Mga responsibilities mo, mga priorities mo, ministry dito, family dito, work dito, career dito, pangarap, business, health condition, yung exercise mo, na sinabi mo na ngayong taon, mag-exercise ako, pero 2 beses ko lang ginawa. Di ba?
Ang hirap i-balance. Nandyan pa yung mga nag-aaral na anak, nandyan pa yung pangangailangan ng pamilya, gusto mong i-balance. Pero sabihin ko sa iyo sa mensahe nito, mga kapatid, mahirap i-balance ang lahat. You can get some routine. Pero aminin natin, magaling na tayo sa umpisa. Meron po bang kausap? Nag-usapan natin dito, mga kapatid, mahirap i-balance. To be honest with you, as I see the prophet's life, kahit siya mismo, mahirap na i-balance ang lahat ng bagay. Pag pinag-usapan ang balance sa Bible, hindi talaga balance na parang binabalansi mong ganyan na huwag kang matutumba. Ang balance na word sa Bible is si Lord, sa book of Daniel, nagsulat sa pader. Many taken of her sin. Walang makapag-break, walang makapag-decode. Mga kapatid, no one could interpret it, sabi ni Brother Branham. Pero nung ito ay na-interpret, because it was an unknown tongue, Babylon was destroyed. Bakit? Kasi yung nakasulat doon, it means, thou art weighed in the balance and found one thing. Tinimbang ka, pero kulang. Sabi ng prophet, ganun ang tao magpakailanman. Kahit anong effort niyan, kulang. Kahit anong meron kang mamimiss, kapatid. I'm almost done. Meron kang malalagpasan. Sabihin natin, alam mo, Brother Nelson, I'm so happy this week kasi nakapagsimba ko ng Wednesday, nakapagsimba ko ng Sunday. Alam mo, meron pa akong hours na pwede akong manalangin, meron pa akong nakapakinig ako ng gospel songs. It's a perfect week. No, faith, pang Sunday lang ba yan? Hindi. Ang faith, Wednesday lang ba yan? Hindi. Ang faith, everyday. Sabi mo, pagkatapos mo mag-quiet time, yes, nagbasa ka ng Bible. Wow, I'm in the balance. Nakapagluto ako at lahat. I'm in the balance. Pero minsan nakalimot ka, nakapanood ka ng mahalay na bagay. Nakalimot ka kay Lord at may nagawa kang isang bagay na kung hindi ka rapat-dapat kay Lord. Balance? Hindi. It's not the balance. Because, kapatid, we are not really striving for balance. We are striving for harmony. Magkaiba ang balance sa harmony. Let me tell you this. Let's say, sa isang pinggan, Brother Robert, nandoon ang chicken, nandoon ang rice, nandoon ang vegetable, nandoon ang pork or nandoon ang egg, nandoon ang fruits. Ang tawag dyan, balanced diet. Makaka-agree kayo sa akin? Kasi may protein, may carbs, ano pa? May vitamins, may minerals, okay, and all the good things. Pero, lahat ba yan talaga nakakain? Merong mga bagay dyan na hindi nakakain ng lahat. Pero, balance yan, pero meron pa ako sa dito, bowl naman. Ang bowl of chicken soup. I got this from the book, Chicken Soup for the Soul. Kasi kapag nagkakasakit, karaniwan sa Amerika, ang pinapakain ng chicken soup. Ano ang chicken soup? Lahat ng nandito sa pinggan na to, binrek, chinap-chap, niluto ng sama-sama, naghalo-halo, may sabaw. Pareho lang yung nandito. Yung nandito din, pero ito harmonize. Nandito yung mga bagay na mansan para bagang gusto natin i-balance. Nandito ang family, nandito ang ministry, nandito ang work or job opportunity, nabubuhay sa pamilya, nandito ang, let's say, health condition mo, nandito ang business mo. Kapatid, minsan, tingnan nyo ha, hindi kasi ugali o hindi tinuturo sa atin na yan mga yan, hindi kailangan o kaya meron dyan hindi kailangan. Kasi minsan ang nangyayari, listen, para bagang nagiging opposition ang isa sa isa. Ang ministry, opposition niya trabaho. Minsan ang family, opposition niya yung ministry. Minsan lalabas ang isang conversation sa isang pamilya. Alam mo ikaw, mabait ka lang sa church eh. Pero pagdating sa bahay, hindi kita makilala eh. Hindi niya kasi na-balance. Kasi we're trying to balance. Listen, minsan gusto natin na hindi kasi tamang tingnan, mga kapatid, para din sa marami, no? Na parang nag-aaway ang trabaho sa ministry. Na parang i-guilt-tripping natin sa
sila sa pulpit na kasi hindi ka umattend dahil nagtrabaho ka, di mo na mahal si Lord. Ang kailangan natin is makita na harmonize lahat yan sa buhay ng mananampalataya. Kailangan lahat natin yan. Kailangan mag-harmonize yan sa isang bowl na hindi mo na kayang pag-iwalayin ang itlog sa manok, ang gulay sa sabaw. Kasi magkakasama na siya. Yun ang gusto ng Panginoon. That's harmony of your life with Christ. Na kahit sa trabaho, alam nilang Kristiyano ka. Kahit sa negosyo, alam nilang Kristiyano ka. Kahit saan ka pumunta, Kristiyano ka. Alam mo, napakaganda sa Abu Dhabi, but one thing I really miss in Abu Dhabi, napakahirap hanapin ang presensya ng Diyos kasi it's really full of silence and full of culture na every day ha? 5 beses kong naririnig yung panalangin nila kay Allah. Sa buong syudad, naririnig mo yan. So I really need to fight. I need to play the tapes. I need to pray. I need to play the gospel while I'm on the room. Hindi ko maintindihan, no? Nasa maganda akong lugar, pero may kulang. Kasi tayo nabubuhay tayo sa presensya ng Panginoon. Yeah, they eat a lot and good food, pero ako, I pray first. Kasi kahit saan tayo magpunta, we have harmony with the Lord. Hindi dapat yan maalis sa atin. Siya ko say amen. Kahit anong mangyari, dapat hindi nagkakaroon ng clashes yung work at saka yung ministry. Parang kailangan mo yan eh. Hindi mo pwede sipahin ang trabaho kasi may ministry ka. Then infidel ka, di ba? Ang hirap niyan eh. Sabi ng Bible, kung hindi mo kaya i-provide for your family, you're more than an infidel. Sabi ng Bible, magpasakop ka sa iyong mga amo sa lupa. May reason bakit yan. Ang gusto ng Bible, magkaroon ng harmony. Ang ministry at ang trabaho. Ang negosyo at ang trabaho. Ang negosyo at ang ministry. Hindi mo yan ika-clash sa isip mo. That's the thing that you want to pray for tonight. Lord, ano bang nagka-clash sa akin ngayong gabi? This should not be the case, Lord. Balance my plate. Balance my bowl. Because I want, Lord, to please you. With all the things. Pag binasa mo yung quote kanina ni Brother Branham, sabi niya, He will now fulfill through the bride that work which He left for this specific time, for this hour. Merong naiwang trabaho si Jesus Christ na ang bride ang gaganap. At yung work na yun, huwag mong isipin agad work of the ministry. No. It's your entire life, actually. Kasi si Brother Branham, nung siya nag-preach, okay, nag-preach siya, sermon. Pero pag tinignan mo yung entire message, hindi lang naman doctrine ang tinuro niya. Hindi lang naman message of services and everything. Nakita mo yung buhay niya. Nakita mo yung trabaho niya. Nakita mo yung pamilya niya. Nakita mo yung simula at wakas niya. And the same as you are. That word is all about your life. Na laging nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Hindi lang yung work lang of the ministry. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin ang mga bagay. There's no such thing as secular job. Everything is about for the glory of God. Ano man ang trabaho mo, para yan sa Diyos. Basahan kita ng verse. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Mga kapag tatawa mo ba yun? Nag-agree mo ba ang lahat? Because that is living in divine harmony of the hour. We have to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. No, every morning there is a solitary place. Nung nakita ni Jesus Christ, sabi nila, Jesus, Lord, everyone is looking for you. Si Pedro parang may sense of urgency. Sense of urgency. Na marami naghahanap kay Lord. Marami kasi ang nangyari dito, the day before, may ministry siya, maraming miracles happen, and then, hindi lahat na-attend ni Lord. Dumating ang gabi, kapahingahan, in the morning, nag-pray si Jesus. So, naghihintay ang lahat ng mga natira the day before. Ministry, pagkatapos. Pero, ang puro ministry nakaka-burn out.
kailangan mo ng solitary prayer. Ibalik mo ang harmony. Tingnan mo tong harmony na to. Maraming naghanap sa kanya. He is being in demand. Because sabi ni Brother Branham, popular na siya dito. He's famous here. Kaya sinusundan siya ng tao. No? Maraming naghahanap sa kanya. Lord, maraming naghahanap sa iyo. Pwedeng pakipilisan po. Ang dami na po nagtatanong, kailangan nila ng healing, kailangan nila ng teaching, kailangan nila ito. Kaso pagising namin, wala ka. Everyone is looking for you. Hurry up, Lord. Sabi ni Brother Branham, Jesus never hurry. Hindi nagmadali si Jesus. Kung mananalangin ka ngayong gabi, hindi mo pwedeng madaliin si Jesus. Kasi meron siyang sariling misyon. No? Yung popularity is not the basis of his next action. Yung popularity, kasi ang popularity, bakit ito, sabi ni Brother Branham, ingatan mo? Kasi ang popularity, may pressure dito. Didemand ka ng tao, kumbaga, yung itidemand ka nila na ganito ang gawin mo kasi kailangan namin, hindi ibig sabihin, marami ang naghahanap, marami ang humihingi. It's just equal to the will of God. No. Alam ni Jesus kung ano ang will ng Diyos. Hindi porket dinemand ng tao, kailangan niyang gawin. Just so you know. Hindi ibig sabihin, lahat tayo magpipray. Kailangan niyang gawin. He has to deal in the will of God. Ganun yung harmony na yon. Now, when we pray tonight, hanapin mo yung priority ni Jesus. At yun ang magiging priority mo rin. Kasi walang dalawang will sa isang harmony. Isa lang ang may kalooban. Para si Jesus, sa Gethsemane, hindi ang kalooban ko. Kalooban mo, Panginoon. Ano man ang mga prayer natin ngayong gabi, walang dalawang kalooban, kapatid. Laging kalooban ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kasi sa umaga pa lang, mga kapatid, He knows His priority, He knows His mission. Kumbaga, minamadali siya. Minamadali siya ni Pedro, but he tend to stay in the presence than going to the pressure. He tend to stay in the presence of God than hearing the pressure outside. Sometimes pagising mo, ang dami ng pressures. Tama ba? Lalo pag pinick up mo yung cellphone mo. When I say solitary moment, no cellphone. Tanggalin mo yung cellphone mo. Because the pressure, the demand is in the cellphone itself. Nandyan lahat ng hihingi ng attention mo. Oh, brother, nandun ang Bible ko. No, you have to have your own Bible. Don't fool yourself. Alam mo ang vulnerability mo. Alam mo, kung meron man ako gusto pang i-preach, pray for your vulnerability. Ano may vulnerability? Yung mga kahinaan mo, na alam mong napakadali mong malaglag doon. Pray for it tonight. Alam mo kung saan ka mahinga, ipapray mo yan ngayong gabi. Kasi hindi mo magagawa tong harmony na to kung hindi mo kaya i-defy. Jesus defied the audience. Jesus defied the popularity. Jesus defied the needs. Maaaring may needs din doon. Pero mas mahalaga ang presensya. Mas mahalaga ang harmony ko sa Panginoon. I stand for it. Whatever happened. I stand for it. Lord, marami na may nag-count na nga doon, Lord eh. Marami ng pila. Dalawa na nga yung pila, Lord. Kailangan ka na namin. Ang sagot ni Jesus, after receiving the will of the Father, punta tayo sa kabilang taon. What? Harmony, makinig po kayo, no? The harmony of the Father and the Son, He doesn't care about the disappointments of many. He just knows His mission. Marami ang hindi matutuwa sa mga move mo. Marami ang hindi mag-agree sa iyo. Pero kung alam mong yan ang kalooban ng Diyos, gawin mo. Marami. Alam mo, this is a paradox. Because when the Lord revealed it to me, a paradox, ito magtatapos. Seeking God in the morning is something na paradox sa akin. Kasi kapag hinahanap ko ang Panginoon, natatagpuan ko ang Panginoon, once I am satisfied in the presence of God, and after
after that moment, let's say 15, 30 minutes of the moment, I'm satisfied in the presence of God. I tell you, at the end, I am dissatisfied. Kasi it creates hunger in my heart. That Lord, more of you pa. It's a paradox. You are satisfied, yet you are dissatisfied. It's a paradox kasi yung, parang hanapin mo ang Panginoon. Sabi ng Biblia yan. Minsan, ang tanong ko sa sarili ko, ba't hanapin ko kung nasa akin na siya? Hinahanap ko siya kasi hindi ako satisfied lang na ganun lang yung pagkakilala ko sa Kanya. Gusto ko pa, mas malalim pa. There's a deep call it unto the deep na hindi ko rin yan maintindihan, kapatid. At maaaring ikaw din hindi mo yan maintindihan. Pero yan ang susi mo para sa harmony mo at sa Kanya. Yan ang pinakasusi. Nasa iyo yan. Yung iba wala yan. Pero ikaw meron yan. Na para pag nasatisfy ka, and then mamaya dissatisfied ka kasi naghahanap ka pa ulit. It creates hunger. It creates deeper thirst. And nawa mga kapatid, anumang demand ng sanlibutan, anumang hatak ng sanlibutan, sana makita mo yung hatak ng Panginoon sa iyo. Na sa umaga, may kakayanan ka sa gabi na matulog. Pero sa totoo lang, ang kakayanan ng pag-isip, hindi mo yan hawak. Hawak yan ng Panginoon. Yung pag-isip mo sa umaga, hindi mo yan desisyon. Desisyon yan ng Panginoon. Kaya kung sino man ang sa atin, mga kapatid, I'm closing this. Let's go back to our first love, the harmony of Christ and you. Is your life is in harmony of God? You know, let's pray for it. Ang church natin, nandito ang harmony ni Lord. Kung paano ang harmony noon, nagpapatuloy hanggang sa ngayon. The Lord bless you, mga kapatid. Hallelujah. Let's all stand. Let's all stand, mga kapatid. Ating isipin ang ating Panginoon sa gabing ito. Lord Jesus, let's all pray. Lord, we missed a lot of your schedule. Every day of our lives is a chance for us to meet you, and you never miss that appointment. But Lord, we feel so sorry if we miss it. For the harmony between you and I should now exist. Not just only in this church, but in each room, in each house, in each places that we have. We believe, Lord, binigyan mo kami ng, we always sing about it, there's a roof up above me. Binigyan mo kami ng pamilya, binigyan mo kami ng mga makasama sa buhay. Binigyan mo lahat ng aming mga pangailangan. We have nothing to complain. But Lord, how about you and I? How about the times that we should be together once and for all? Lord, we know marami kaming pagkukulang sa iyong harapan. Wala kaming kayang iharap sa gabing ito. What we see is all our frailty and our failures. But Lord, we look in the eye of the God of mercy. Not on the God of wrath, but in the Lamb who paid the price for us. Patawarin mo kami, Lord. Bring us back to that place, that solitary place where we can surrender everything to you. Where ikaw ang mas nakakaalam ng lahat ng bagay, sapagkat amin isinisigaw ang lahat ng ito sa iyong panan. Lord, when you are here, your private life brings an impact to your public life. Lord, sometimes our public life has no impact to many because napapabayaan namin ang private life namin with you. Your prayer outside is just a manifestation of your devotion on that solitary place. Help us, Lord, that when we pray, when we speak, when we act, when we live your word, it is not our will, but your will be done. Help us, Lord Jesus, tonight. We will kneel down in prayer with trembling, knowing you spoke
spoke to us tonight. Nangusap ka sa amin ngayong gabi. May kinausap ka ngayong gabi. May inayos ka ngayong gabi. Meron kang binuksang pinto ngayong gabi. Merong gabi na hindi ka namin binabansin, pero itong gabi na ito yung gabi na gusto ka namin pagbuksan, sapagkat matagal ka nang kumakatok. Matagal ka na, Lord, na nais na tumuloy sa amin. Sapagkat, Lord, alam namin, you're the God that's not giving up. You're the God that never sleep, never stumble. You're the God that's so long-suffering for us. Upang hindi kami mapahama. Lord, salamat sa paghihintay sa labas ng pinto. Tumuloy kayo sa aming puso. At makita mo ang aming pagsuko. From now and moving on, Lord, your will be done. Your will be done. Can we sing a song, Change My Heart, to God? With all our heart. Hallelujah. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You see, you are the pattern. You are the potter. I am the clay. I am the clay. Hallelujah. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Sa mga kalapatan ng mga kapatid, praise God sa mga sa ating kapatid Badenson sa pang-harmony ng Christ and the bride ng kapatid. Para makapagpapad sa mga kapatid. Amen. Praise God. Nagpita ako ng mga kapatid sa mga prayer requests. Paggabi ng panalangin. So kung may mga prayer requests dyan mga kapatid, may tignan po din sa harapan at sama-sama po natin panalangin sa lupa ito. Amen. Kasama po natin sa panalangin si Sister Beth Maraya. Kasama po ni Brother Luby na ngayon po ay may mataas na lagnat. Ang mga Panginoon po mag-restore sa ating ginagawa ng kapatid. Ang mga para sa mga kagalingan. At may mga prayer request po dito mga kapatid. Humingi ako ng prayer sa inyo mga kapatid. Naway ibalik ni Lord ang aking pangamoy. Salamat. Prayer request po na humihilig po na ibalik ang kagalingan sa pangamoy mga kapatid sa brand sa panalangin. Prayer request po kay Brother Jordan. Kasama niyo po sa panalangin ng aking pamangkin na si Ichiro Ilagan.
na nakakompine ngayon because of Thank You People. Ang Panginoon ang magpagaling sa Kanya at patuloy provide ni Lord mga gastusin sa ospital. Nagsama po lang sa panalangin ang pamangkin ni Brother Jordan. Nawa ay makarecover po sa Thank You People. Bilip na Panginoon natin ay hindi umiksiyang kamay mga kapatid. Hallelujah. At mga prayer gusto mga kapatid mula ang bilulog na sa gabi ito. Salamat Lord sa mga pamusik na sa amin sa gabi ito. Panay mo naman ninyo Lord. At kilala ninyo Lord yung mga anak ninyo. Magpangailangan Lord ninyo mga anak Lord ninyo. Nararamdaman ninyo po mga Diyos. Sa kabila na maraming nabigatan Lord na nararamdaman Lord ng mga isa at mga anak ninyo Diyos. All we just wanted to have is to hear your voice, Lord Diyos. Kapag narinig kang magsalita man ng mga nakibuhagan sa aming mga pakiramdam, nagkakaroon kami Lord ng haganan Lord sa aming ginooban at nagkakaroon kami Panginoon Diyos ang kalinawan Panginoon Diyos sa aming sitwasyon.
There's so many things, Lord, na gusto namin i-balance. Maraming bagay na gusto namin naging alalahanin namin. Gusto namin maging maayos ang lahat ng bagay. At it trains us so much, Panginoon Diyos. It takes a lot of things from us. It takes a lot of energy. At kung nangyari ng bagay niyo, Lord, it trains us, Panginoon, doon naman niya nagsisip in, Panginoon Diyos, ang anxiety, ang kahinaan, Panginoon Diyos, and Lord, we're just so thankful, Panginoon, na nariyan kayo at nararamdaman niyo, Lord, ang aming mga nararamdaman. Panginoon, one thing, Lord, that we learn, Lord, tonight, Lord, habang mungusap ka, Lord, sa amin, is through your life, Panginoon Diyos, you always look upon the Father's face, Panginoon Diyos. Lagi mo tinitingnan ang kalooban ng Ama. Hindi ng sarili namin kalooban, hindi ng sarili namin ninanais. Yes, Lord, marami kaming ninanais. Yung mga pagnanais kami sa paglilingkod, sa mga ganitong bagay na alam namin na mabuti. But Lord, we must always ask, is it your will, Panginoon Diyos? Lord, we've also seen, Lord, our lives, Panginoon Diyos. We've seen your life, Panginoon Diyos, as an example, Panginoon Diyos, na maraming demand, Lord, sa amin. Mula sa kalit-litang ministry din sa malaking ministry, Lord, there's a demand. That, Lord, sa dami ng demand, napapagod kami, mapubos kami. One thing that we learn, Lord God, you forsake everything and you will only, Lord, yield to what the Lord is willing, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat, Panginoon Diyos. You taught us, Lord, to have harmony. Maraming klaseng harmony na gusto namin, Panginoon Diyos. Maraming harmony sa iba't ibang bagay. But Lord, there's only one thing that's one important harmony, Panginoon Diyos, and yung harmony, Lord, sa inyo. And everything will be just fall into places and balance out, Panginoon Diyos. Because truly, if there are things that we want to get right, if there is someone that we want to please, it's not in this world, Panginoon Diyos, kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Nangusap ka, Panginoon Diyos, nagbigay ka ng kalinawan, na believe sa bawat isa sa kaisipan namin, Panginoon. How to have an harmonious life, and to have an harmonious life is to have a harmony with you, Lord. And everything will just fall into place. So maraming salamat. Lord God, palain mga bawat isa, Panginoon. Dalhin namin ang mga salitang ito na yung pinangaral, Lord, sa amin. Yung magsilbing guide din namin, Lord God. At dalahin namin, Lord, ang bawat isa na magpalain mo lalo pa, Lord God. Paano kung may pinagpala, Lord, sa gawin ito. Lord, magpalain, Lord, ang bawat isa sa trabaho, sa pag-uwi, Panginoon Diyos. At dalayan din namin, Lord, ang kapala, Lord, Brother Edson and his family, his ministry, Lord, ginagamit, Lord, for your glory. Lord, we give you the glory, Lord, and praise. Sa iyo, Lord, mauwi, Lord, ikaw matas, Lord, sa aming kalagitnaan. Muli, we praise you, we thank you so much, Lord, for everything. Lord, in Jesus Christ's name we pray. Amen. Jordan, praise God. Hallelujah. Tayo po itatapos sa buong kapatid. Isa pa ako such love, such love. Today